Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng One TV Philippines. Good news po ito para sa mga DDS na kasama ko. Yung ICC na desisyon kahapon, hindi nila pinayagan na palabasin si Tatay Digong. Ito ngayon, Supreme Court natin kumilos na sa matagal ng petisyon ng habeas corpus petition, ang Korte Suprema na ang gagalaw magdesisyon na kung pwedeng pabalikin si Tatay Digong dito sa Pilipinas. Ito, the Supreme Court has ordered Malacanang and key cabinet officials to respond to a habeas corpus petition seeking to secure former President Duterte's return from ICC detention. Officials have 30 days to file their memoranda. Wow! So, huwag po tayong malungkot mga ka-DDS. Temporary setback lang yung decision ng ICC. Ito, for a long time, bakit ngayon pa umaksyon ang Supreme Court? Di ba? Itiniming na paglabas ng desisyon ng ICC Appeals Chamber na hindi pwedeng palabasin. Biglang naglabas ang Supreme Court. Akala ko hindi na nila aaksyonan ito eh. Ngayon aaksyonan na. So ako, may pag-asa pa. Dahil sana dito na tayo mananalo. Sana magdesisyon ng Supreme Court nga produce the living body of Rodrigo Roa Duterte. Patay sila ngayon. Ito. NBank. NBank decision ito basahin ko lang yung the matter of the petition for writ of habeas corpus Sebastian Duterte petitioner. Ang mga respondents, yung mga inuutusan na mag-submit ng kanilang sagot. Number 1, Lucas Bersamin in his capacity as Executive Secretary, o si Recto na ito ngayon. Boyeng Rimulya in his capacity as DOJ Secretary. So, Vida na ngayon, Vida. Si John Vic Rimulya in his capacity as DILG. Si General Romel Marbel in his capacity as Chief PNP. So, nartatis na ngayon. Ito, si General Torre in his capacity as CIDG Commander. Ano pa? Honorable Minardo Guevara in his capacity as Solicitor General. So, iba na. Ano pa? Ito, si Enrique Manalo in his capacity as Foreign Affairs Secretary. Iba na ata ngayon. General Romeo S. Browner. Nako, kasama. General Browner. In his capacity as Chief of Staff. Then, Yusek Alcantara in his capacity as Director General of Philippine Center on Transnational Crime. Mga piloto kasama, Captain Johnny Gulya and Captain Elmo Sigubia. Yan, yung mga pilotong nagdala kay Tatay Digong sa sasagot sila ngayon within 30 days. At after that, ang desisyon na ng korte magdidesisyon. So, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Medyo nakakadismaya, but wala tayong magawa. The court has decided. Let's respect the decision of the ICC. In the same manner na ang Duterte family nagbigay na ng statement na they respect it and they will continue to coordinate Basta tuloy lang ang laban. Basta ako, this is a blessing in disguise.
Bakit? Yun ang tanong ko. Bakit ngayon pa kumilos ang Supreme Court? Meron bang kinalaman doon sa pag-deny ng ICC Appeals Chamber? Ano? Haka-haka ko lang ito ha. Wala akong basihan. Opinion ko lang ito na ayaw yung i-release ha. Oh, sina, kami na. Sa Supreme Court, kami na ang magdesisyon. So ituloy po natin ang pagdarasal para sa ating minamahal na Tatay Digong. Mayroon nga akong nakitang post. Sino ba yung nag-post? O statement. Si dating DA Secretary Manny Piñol, sabi niya, kinamumuhian o kinagagalitan ng libo-libo lang, ba't minamahal ng milyon-milyon? Yan po si Tatay Digong natin. Naniniwala ako na mas maraming Pilipino na sumusuporta o naniniwala sa magandang ginawa ni Tatay Digong kapanahonan niya. Hindi siya perpekto, meron ding mga kapalpakan. Wala namang presidenteng walang kapalpakan. Kaya lang, to me, kaya DDS ako, hindi ko ikinakaya. I am a diehard Duterte supporter. Hindi ko pa na-meet ng personal si Tatay Digong. BP Sara, yung mga magkakapatid, wala talaga as in. Istandi lang ang nakapalitrato ko kay Tatay Digong nung nagbisita ako sa Davao 2018 ata yun, o 2019. Natulog kami sa isang hotel sa Davao, may istandi siya doon. Di palitrato ko sa kanya. Yan lang. So bakit ko siya sinusuportahan? Dahil nakita ko, good governance. Kitang-kita nyo naman sa Davao. Oh, sa buong bansa, umaalis ang mga investors, foreign investors. Ang Davao, baliktad. Doon nag-i-invest ang mga negosyante, local or foreign investors, pumupunta sa Davao dahil sa good governance. Naniniwala ako na maganda ang kalidad ng pagserbisyo ng mga Duterte. So, sana, ito na. Answered prayers natin ito na ang ating mismong Supreme Court na ang gumalaw para desisyonan yung petition na pabalikin buhay, produce the living body of Rodrigo Roa Duterte. Yan po ang ibig sabihin ng writ of habeas corpus. Nakakabahala na pahayag ni dating Secretary Bello. He was offered 1 billion pesos by the President. Grabe. O ito. Sa Batas PX na post, PBBM offers 1 billion for Bello, Secretary Silvestre Bello. Former Department of Labor and Employment Secretary Silvestre Bello III has claimed that President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. offered him 1 billion pesos to run against Davao City Representative Isidro Ungab, an ally of former President Rodrigo Duterte, in the 2025 congressional race. Bello said the offer was made in an effort to challenge Ungab in Davao City's 3rd District, but he refused, citing his long-standing loyalty to the Duterte camp. Ito, ang exact response ni Attorney or Secretary Bello sa Presidente. Sabi ko, pasensya na po. Unang-una, kung tatanggapin ko po ang 1 billion, saan ko ilalagay? Wala naman akong maraming maleta. Okay, so himay-himayin natin. I'm sure the President, Auntie Claire, Palacio, sabihin, di totoo yan. Todo deny na naman sila. So lahat ng akusasyon sa kanila, starting kay Saldico, kay Senator Amy, ito, to me, isang matinding pasabog na naman ito. 1 billion.
i-deny nila. So, battle of public opinion. Bahala na po ang taong bayan kung alin ang paniniwala o sino ang paniniwalaan. Okay, himay-himayin natin bago tayo mag-comment kung naniniwala ba o hindi. Si dating Secretary Bello, na nagtrabaho siya under ng PBBM admin. MECO. Administrator bang tawag doon? Yung Manila Economic Cooperating Office, something like that. Yung parang embassy natin sa Taiwan. Kaya lang, hindi tayo mag-establish ng embassy because of one China policy. So, sa Beijing lang o China lang may embassy. So, sa Taiwan, meron tayong opisina para tignan ang kalagayan ng ating OFWs doon dahil marami doon para makipag-coordinate sa gobyerno ng Taiwan. Kailang hindi tawag na embassy or consul, wala. MECO ang tawag niyan. Correct me if I'm wrong. Manila Economic Cooperation Office, something like that. So, ano siya, from Duterte administration, nag-serve din siya sa Marcos administration. Okay? So, it makes sense dahil ang iniisip siguro ni PBBM na total, trabahante ko man to, in-appoint ko man to, may loyalty sa akin, inopera niya. Kaya, yan, point number 1, ako naniniwala na posible na may offer na ganito. Kasi nga, appointee ni PBBM itong si Atty. Bello. Next, itong lalabanan niya, ungab. Kung ordinaryo lang sana, example, mga ordinaryong kongresista na wala namang masyadong kinalaman sa labanan ng Duterte at Marcos, okay lang. Wala akong maisip na example eh. Example, wala, 3 districts lang kasi sa ano eh. District 1 is Pulong Duterte, District 2 anak ni Congressman Pulong, District 3 ungab. So gusto nilang pabagsakin ang Davao ba? Kaya sa District 1 ang lumaban si Margarita, nakalimut ko na yung apelyido. Yung lumaban, yung babae. So kung inoferan ng malaki itong si Sec Bello, edi sigurado malaking pera ding inoffer dito kay Nograles. Ayan. Nograles, yung PBA party list. So sa District 2, nakalimutan ko yung pambato ng Marcos admin, talo rin. So ungab, gusto nilang nakita ko, gusto nilang totally i-wipe out ang political foothold ng mga Duterte sa Davao. Yan ang nakikita ko. Opinion ko lang ito. Kaya, to me, naniniwala ako na may ganitong offer. Lalo na, malaking tinik sa lalamunan itong si Ungab sa Marcos administration. Bakit? Siya po ang whistleblower sa blank spaces, blank items sa BICAM. Nalaman natin dahil na-discover ni Congressman Ungab, and then nakipag-tie up siya kay Tatay Digong noon, then Attorney Rodriguez, press con, and then nagsampa ng kaso. Kaya kung ako ang presidente, lintek lang, walang gante, tatanggalin kita dyan. Maghanap ako ng kalaban mo na malakas. So, Bello, malakas yan. So, gusto ng administrasyong Marcos na pagsabungin ang mga Duterte loyalist. Mabuti na lang, ako, naniniwala ko, matinong tao itong si Secretary Bello, hindi niya tinanggap. Kasi nga, loyal.
loyal siya sa mga Duterte at saka ito siguro, joke na lang ito, wala naman akong maraming maleta. 1 billion. So kung totoo ito, saan galing ang pera na 1 billion? Di ba? Ang net worth ng Pangulo sa kanyang is 1.3 billion. Yung network niya. Kung sarili niyang pera ito, edi maubos yung niya. So saan galing ang 1 billion? Granting na totoo. So, dito na makikita, grabe talaga. Pera-pera na lang, mabuti na lang at merong isang Secretary Bello na hindi nabibili ng pera.